ang nagsimula ng matutunan nating spiritual rebellion na ito, na ngayon ay nakahari ang moral ascendancy ng Iglesia ni Cristo, ay sinimulan po ito ni Pastor Apollo Kibuloy. And I think this is our last resort. Wala na pong pag-asa itong gobyernong ito. Itong stop it ni Bongbong Marcos, wala naman nakikinig. Hindi naman siya pinakikinggan ng kanyang pinsan, hindi naman siya pinakikinggan ng kanyang asawa, ng mga utak ng mga ganitong klase, mga dirty politics. Sir, ang sabi ng ni Bongbong Marcos Jr. na itigil na itong impeachment. At sa kabila nito, dumarami pa yung mga impeachment cases. Ano sa tingin mo yung balik nito sa Pangulo na wala siyang walang power na yung kanya mga sinasabi? Kasi ito rin, dito rin nag-ugat itong sa national rally ng National Peace Rally ng INC na sinasabi dapat na magkaisa. Sinusuportahan nila yung sinasabi ni BBM na itigil nga itong impeachment. Pero sa kabila nito, dumami pa. Malinaw din na ba na ito na ebidensya na talagang walang power ang mga sinasabi ng Pangulo? Pag unang-una, nakakaroon na ng pagliliwanag, no? Ang mga akusasyon ni Glenn Chong. Alam nyo, maraming issues involved here. That's why I'm not confining it to the rally, to the impeachment. But I am giving you the underlying causes of all this. Ano sabi ni Glenn Chong? Na unang-una lindak na ating Pangulo because of a questioned election. Dahil na noong September 13, nilabas niya, 2023, na nagkaroon ng sabwata ng Smartmatic at ang pamilyang Marcos sa pamumuno ng walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos sa pagkontrata sa Smartmatic. Kaya iigsihan ko na. Kine-question ni Glenn Chong ang 8 million votes na kung babawasin nyo sa 31 million votes ni Marcos ay lalabas lamang na 23. At kung idadagdag nyo sa boto ni Leni Robredo na 15 million, ay 23 rin si Leni Robredo. So, by mere question election, questioning the 2022 veracity, ini-ignore ng COMELEC, ay baka hindi ho pala si Bongbong Marcos ang na-elect na presidente. So, baka ho, there is a doubt. And when there is a doubt, there is no clear mandate. And when there is no clear mandate, we have a lame duck. Opo. Pangalawa, si Duterte na mismo nagsasabi that this government is a lame duck government. Bakit? Sabi niya wala raw projects. At tingnan niyo ang ating quality of life. Bumagsak na. Pangalawa na lang tayo sa Lagos. Sa Nigeria. Sa quality of life. And if we look around us, this government is not running the country in accordance with the priority expressed by the people in the Pulse Asia surveys, where 72% on the average are saying that the people's most urgent national concern is the Philippine economy. That this government must combat inflation. Nasaan ho atensyon nila? Nandun sa 5%. Ano ho yung 5%? Yung po yung issue raw ng soberanya, yan yung issue raw ng deterrence of a threat from a foreign country, wala naman tayong kaaway. At ginugugol nila ang buong atensyon nila doon sa 5%. Na walang iba kundi
ang panghihimasok ng Amerika sa mga internal affairs ng bansang ito. Opo. Yan po, hindi. Wala na akong sumusunod ng mga subordinates ni Presidente Marcos sa kanya. At yan hindi lamang sa issue na concern kay Sara Duterte. Because Sara Duterte presented to us 2 years of the only accomplishment of the Marcos administration since July 2022. At ito po ang malawakan, substantial, and endemic reform of the educational sector. So nung nawala si Sara sa cabinet, wala na ho ang ginagawa ang ating cabinet. Opo, Kado. Ay hindi na sinusunod. Opo, ito rin po yung kaibahan sa panahon po ng dating administrasyon dahil mismo sa bibig niya nanggaling na hayaan ninyo na makapagtrabaho ang Pangulong Pangulo Leni Robredo at itigil na yung panawagan na magkaroon ng impeachment na sinunod din naman kasi nga magkakaroon ng malaking problema din talaga sa bansa. Pero ito nga, sa kabila nito, dumami pa ang impeachment complaints din ng Pangulong Pangulo Inday Sara Duterte. Pero dito po sa naging ganap ngayon, nakikita niyo po ba na possible magbago ang ihip ng hangin dito po sa aktibidad po na pinangunahan ngayon ng INC at sa patuloy na panawagan din ng Sambayanang Pilipino kaugnay dito na hindi ito ang priority. Ang priority namin ay itong ang ekonomiya, yung inflation, kahirapan na nananatiling problema sa lipunan. Well, kaya nga ako natutuwa na isang religious sector ang nagsimula nito. Actually, wag namang katataas ng inyong bangko. Ang nagsimula ng matutunan nating spiritual rebellion na ito, na ngayon ay nakahari ang moral ascendancy ng Iglesia ni Cristo, ay sinimulan po ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi kasing laki ng magnitude na pinakikita ngayon dahil marami nang nagising. And I think this is our last resort. Bakit? Sabi nga, man proposes but God disposes. Sa loob po ng higit sa 2 taon na pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., wala po tayong makita na even a hint of good governance. Kaya nga tayo ay dumudulog ngayon sa boses ng masa. The voice of the people. And the voice of the people is the voice of God. Alam po ninyo, ako ay nag-missionary din sa aking buhay. Matagal po akong nag-missionary para sa Couples for Christ at sa Ligaya ng Panginoon Catholic Community. Noong ang Catholic congregation ang namumuno dito sa spiritual warfare. Umabot na po tayo sa spiritual warfare. Kaya alam ko sa discernment na mga maging Iglesia ka ni Cristo, maging Kingdom of Jesus Christ ka, maging tao ka ni Villanueva, wag lang tao ng Lighthouse, mga kabansa. Hindi po relihiyon yung Lighthouse, no? Yung po pinamumunuan ni Congressman Abante. Yan po ay peking protestantismo. At kung ano bang mga relihiyon na nagbubuklod-buklod ngayon, kasama na ang mga natural religions natin na indigenous, ay humihingi na ng saklolo sa Panginoon. Bakit?
Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Let us not mince words. Wala na pong pag-asa itong gobyernong ito. Itong stop it ni Bongbong Marcos, wala naman nakikinig. Hindi naman siya pinakikinggan ng kanyang pinsan. Hindi naman siya pinakikinggan ng kanyang asawa. Ng mga utak ng mga ganitong klase, mga dirty politics. Ha? At ito po ang introduction ko sa pangalawang prinsipyo na gusto kong iparating sa taong bayan ngayong araw na ito sa pamamagitan ng inyong butihing istasyon. That this government, I am accusing this government of engaging in predatory malgovernance. Yan po mga kabansa, ipako ninyo sa inyong kaisipan yan. The word predatory malgovernance. Since last year, I've been searching for a more appropriate term to describe the administration of Marcos Jr. Noong pong panahon ni Noynoy Aquino, meron tayong nakitang vindictive government na lahat ng kaaway ng Aquino ay ginugurgur niya. Dito naman po mga kabansa, we have a predatory malgovernance. They are only attacking the Dutertes. They are only destroying the Dutertes because they are the powers na nakaharang sa kanilang ambisyon to perpetuate the Marcos dynasty, the Marcos Araneta, Romualdez dynasty into power. Finally, I've come up with the word predatory. Nakakatakot po yan because it implicates much worse than just being greedy. Pero kung titingnan nyo ang patterns na isinasagawa ng gobyerno ito para pabagsakin ang mga Duterte, para sila ay mamayani forever, ay predatory, mga kabansa. And this is the character of the present Quacom. Yan mga kabansa, legislation through the Marites, legislation through hearsay, and the destruction of people with integrity, lahat ng haharang sa kanilang ambisyon na may integridad, wawasakin nila at ngayon lamang sila sa panawagan ng Iglesia ni Cristo nakakita ng isang puwersa na hindi nila pwedeng basta-basta buwagin dahil sa pinakita nito panahon pa. Gloria makapag-abayo, panahon pa rin Noynoy Aquino. Ay sila ay kakampi ng sambayan ng Pilipino, sila ay kakampi ng good governance, sila ay kakampi ng mga tao gustong baguhin ang ating maruming sistema. Alright. Maraming salamat sa inyo. Tandaan ninyo ang dalawang prinsipyo inihayag ko sa inyo ngayon. The concept of a lame duck president and the concept of predatory malgovernance. Maraming salamat po.